Narito tayo sa maningning na Soho District ng New York City. Sa lugar na ito kung saan nagtitipon ang napakaraming tao upang abutin ang kanilang mga pangarap, may isang babaeng mula sa Slovakia na namumuhay ng tahimik at laging nag-iingat. Siya si Nina. Sa kanyang mga kamay, palaging naroon ang isang luma at gasgas na bag na dinala niya mula sa kanyang bayan 3 taon na ang nakalilipas. Ang hawakang gawa sa katad ay sira-sira na at ang mga gilid nito ay pudpod na't halos lumabas na ang laman. Matagal nang paso ang kanyang B2 visa. Ang kanyang estado, isang taong walang dokumento, isang undocumented immigrant. Ang bida sa ating kwento ngayon ay isang dalagang dumating sa Amerika, bitbit ang pangarap na American Dream, ngunit sa isang iglap ay kinailangan niyang harapin ang bawat araw sa ilalim ng takot na ma-deport. Habang nagmomodelo sa mga maliliit na photoshoot na cash lamang ang bayad para mabuhay, isang araw sa mga kalye ng Soho, nakilala niya ang isang Pilipinong photographer. Ang pagkikilalang iyon ang ganap na bumago sa kanyang buhay, sa isang magulong sandali kung saan biglang sumalakay ang mga ahente ng imigrasyon, kinailangan niyang magtago sa likod ng isang sasakyan at sa gitna ng nagwawalang tibok ng kanyang puso, ang tanging taong pumasok sa kanyang isip ay ang lalaking Pilipinong iyon. Ano nga ba ang mga nangyari sa kanilang dalawa? At ano ang nakakagulat na dahilan kung bakit dinala ng lalaking Pilipino ang isang undocumented immigrant na tulad niya? Ano ang tunay na kahulugan ng kaligayahang natagpuan sa Pilipinas ng isang babaeng nasa bingit ng pagpapaalis mula sa Amerika? Pakinggan natin ang kanyang kwento. Ang inyong pag-subscribe, pag-like, pag-activate ng notification, at pagiging miyembro ay malaking tulong sa akin. Hanggang ngayon, malinaw pa rin sa aking alaala ang araw na iyon. Ang umagang iyon, habang nag-iimpake ako sa maliit na kwarto sa bahay ng aking tiyahin sa Pennsylvania, ang kulay abong kalangitan na natatanaw mula sa bintana, ang malamig na hangin, at ang nag-aalab na pagnanasa sa aking puso. Isang lumang bag mula sa Slovakia, nasa loob nito ang lahat ng aking mga pangarap at pag-asa. Ilang pirasong damit, ang litrato ng aming pamilya na ibinigay ni inay, at ang napakaraming pangarap na nais kong matupad. 3 taon na ang nakalipas nang dumating ako sa Amerika gamit ang isang B2 visa. Para sa akin na naninirahan sa isang maliit na apartment sa Bratislava, Slovakia, ang pagpunta sa Amerika ay isang malaking pagbabago sa buhay. Ito ang American Dream na kinaiinggitan ng lahat. Buhay na buhay pa sa aking isipan ang paghatid sa akin ng aking mga magulang sa airport na may luha sa kanilang mga mata. Nina, bumalik ka ng matagumpay. Ang mga salita ng aking ama ay tumatatak pa rin sa aking isipan. Sa tangkad kong 178 sentimetro at buhok na kulay ginto, nakakakuha na ako ng atensyon kahit sa Slovakia. Napapalingon ang mga tao kapag naglalakad ako at hinihikayat ako ng aking mga kaibigan na subukang magmodelo. Naniwala akong tiyak na may pagkakataon para sa akin sa Amerika. Madalas akong nakakatulog na iniisip ang aking sarili na naglalakad sa marangyang runway ng New York. Malugod akong tinanggap ng aking tiyahin. Isang maliit na townhouse sa Pennsylvania at naging mapayapa ang buhay ko roon. Ngunit hindi nagtagal. Namulat ako sa katotohanan. Masaya man ang manirahan sa bahay ng aking tiyahin. Gusto kong abutin ang sarili kong mga pangarap. Tuwing umaga paggising ko, nakakaramdam ako ng pagkabagot habang pinagmamasdan ang tahimik na kabahayan sa labas ng bintana. Gusto kong magtrabaho ng malaya. Gusto kong makilala ang pangalan ko. Kaya nagtungo ako sa New York. Sa lugar na tinatawag na sentro ng mundo, pagdating ko sa New York, kumakabog ang aking dibdib. Ang pakiramdam na iyon nang bumaba ako sa Pennsylvania Station at lumabas sa kalye ang matatayog na gusali, ang napakaraming tao, ang iba't ibang wikang naghahalo-halo. Ngunit malupit ang katotohanan. Wala akong visa para makapagtrabaho ng legal. Ang B2 visa ko ay isang tourist visa at nakatakdang mag-expire pagkatapos ng 6 na buwan. Ang oras ay lumipas ng napakabilis. Ngunit hindi ako sumuko. Naghanap ako ng trabaho bilang modelo sa mga online clothing shop. Isang maliit na opisina sa Brooklyn, isang gusgusing studio sa Queens. Noong una, tinatanggihan ako, ngunit may ilang kumpanyang tumanggap sa akin at nagsabing babayaran nila ako ng cash. Mga dokumento?
Hindi mo kailangang alalahanin yan. Cash basis tayo dito. Sa sinabi ng manager, nakahinga ako ng maluwag ngunit kasabay nito ang kaba. Alam kong ilegal ito, ngunit wala akong ibang pagpipilian. Sa mga photoshoot, marami akong nakasama na katulad ko ang sitwasyon. Mga babae mula sa Latin America, mga kaibigan mula sa Eastern Europe, at maging mga modelo mula sa Asia. Lahat kami ay mga walang papel. Sa dressing room, palihim kaming nag-uusap. May bisa ka? Wala. Ikaw? Wala rin. 2 taon na. Naging pang-araw-araw ang ganoong usapan. Pinagsamantalahan kami ng ahensya. Binibigyan kami ng kalahati lang ng tamang bayad habang pinagagawa kami ng mas maraming trabaho. Minsan, kahit 10 oras kaming nakatayo sa photoshoot, 150 lang ang natatanggap namin. Ngunit hindi ako kailanman nagreklamo. Natatakot akong isumbong. Nalaman ko ang dahilan nang biglang nawalan ng kontak ang isa sa aking mga kasamahan, si Maria. Kumalat ang tsismis na nahuli siya ng imigrasyon. Siya ay isang masayahing kaibigan na mahilig magbiro sa set. Nina, balang araw, magiging legal din ang trabaho natin. Tiyaga lang muna tayo hanggang doon. Hindi ko inakala na iyon na pala ang huli niyang sasabihin. Noong gabing iyon, hindi ako makatulog. Sa aking maliit na studio apartment sa Brooklyn, nakahiga sa umuugang kama, tinitingnan ko ang labas ng bintana at nag-iisip. Baka bukas, ako na ang susunod. Sa tuwing makakarinig ako ng sirena, pakiramdam ko ay titigil ang aking puso. Naninikip ang aking dibdib at pinagpapawisan ang aking mga kamay. Kahit sa paglalakad sa kalye, palagi kong tinitingnan ang aking paligid. Tinitiyak ko kung may mga opisyal ng imigrasyon, kung may paparating na raid. Lumipas ang 6 na buwan at nag-expire ang aking visa. Ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa nang matanggap ko ang abiso ng pag-expire ng visa mula sa mailbox. Opisyal na akong isang undocumented immigrant. Isang taong hindi umiiral sa mga papeles. Ngunit hindi ako maaaring bumalik. Wala akong babalikan sa Slovakia. Sa aking bayan, walang trabaho, at walang nakikitang kinabukasan. Tanging isang malabong pag-asa ang kinakapitan ko na kung mananatili ako rito, darating din ang pagkakataon. Hindi regular ang aking schedule sa trabaho. May mga araw nagigising ako ng alas 5 ng umaga para magbihis at magpakuha ng litrato buong araw, at may mga araw na wala talagang trabaho. Mga araw na hawak ko lang ang telepono at naghihintay ng tawag mula sa ahensya. Laging cash ang bayad. Tuwing natatanggap ko ang mga lukot na pera sa loob ng sobre, magkahalong emosyon ang nararamdaman ko. Tama ba ito? Tama bang mabuhay ng ganito? Bumabagabag sa akin. Kapag nakikipag-usap ako sa aking mga kasamahan, lahat kami ay nasa parehong sitwasyon. May ilan na 3 taon nang nagtatago, may iba namang gumagamit ng peking ID. Sa Chinatown, makakagawa ka. 3 daan lang. Ganoong impormasyon ang pinagpapasapasahan namin. Nagdadamayan kami, ngunit walang permanenteng solusyon. Ang tanging layunin ay malampasan ang araw ng ligtas. Isang araw sa set, bigla kong pinagmasdan ang aking paligid. 15 modelo na nakatayo sa ilalim ng ilaw ng fluorescent. At doon ko napagtanto. Walang kahit isang taong nagtatrabaho rito na may legal na kontrata. Lahat kami ay parang mga anino. Mga taong hindi nakikita at hindi protektado ng batas. Kahit na hindi kami tinatrato ng tama ng ahensya, tinitiis namin. Kahit bigla nilang baguhin ang schedule ng photoshoot, hindi kami makapagreklamo. Binago ko sa 6 AM bukas. Kung hindi ka makakarating, kukuha ako ng iba. Kahit sa mga banta na tulad niyan. Opo, sige po. Lang ang naisasagot namin. Kahit bawasan ang aming bayad, tinatanggap na lang namin. Hindi tumugma sa konsepto, kaya hindi magagamit ang mga litrato. Kalahati na lang ang ibibigay ko. Masakit man, wala kaming magawa. Wala kaming pagpipilian. Hindi kami maaaring magsumbong sa Department of Labor, hindi rin kami makahanap ng abogado. Sa sandaling gawin namin iyon, malalantad ang aming pagkatao. Pagsapit ng gabi, babalik ako sa aking maliit na apartment at titingnan ang social media. Nainggit ako sa marangyang buhay ng ibang mga modelo na legal na nagtatrabaho.
Ang kanilang matikas na paglakad sa runway, ang pakikipagtulungan sa mga sikat na brand, ang mga litratong pabalat ng magazine. Gusto ko ring magtrabaho ng may dignidad. Gusto kong mabuhay ng hindi nagtatago. Gusto kong pumirma sa isang kontrata gamit ang sarili kong pangalan. Ngunit iba ang katotohanan. Tuwing umaga paggising ko, ipinapangako ko sa aking sarili na kailangan kong malampasan ang araw na ito ng ligtas. Habang naliligo, habang nagbibihis, palagi akong kinakabahan. Ipinagdarasal ko ng taimtim na sana ay hindi ako mahuli ng imigrasyon. Kapag naglalakad sa kalye, sa tuwing makakakita ako ng sasakyan ng pulis, kumakabog ang aking dibdib. Ganoon lumilipas ang aking buhay sa New York malayo sa karangyaan, puno ng takot. Iyon ay isa sa mga bihirang araw na wala akong schedule ng photoshoot. Naglalakad ako sa Soho. Isang mainit-init na hapon ng Nobyembre. Ang pagtingin-tingin lang sa mga vintage shop sa kahabaan ng kalye ay nakapagpapasaya na sa akin. Kahit sa sandaling iyon, pakiramdam ko ay isa akong ordinaryong turista. Isang malayang tao na walang inaalala, na nakakatingin sa mga bintana ng tindahan at nakakainom ng kape sa isang kafe. Mainit ang sikat ng araw ng taglagas. Ang mga dahon na nagiging dilaw ay nagpapaganda sa kalye. Hindi ako gaanong nag-ayos, pero lumabas ako sa sarili kong estilo. Suot ko ang isang vintage style na camel coat at maong. Naglagay ako ng scarf para sa autumn vibe. Naglalakad lang ako ng normal, pero naramdaman kong may nakamasid sa akin. Biglang may nagsalita sa akin. "Excuse me." Paglingon ko, may isang lalaking asyano na nakatayo. Mukha siyang nasa late 20s, simple ang pananamit, pero may kakaibang pagkaistilo. Ang kanyang itim na turtleneck at kulay abong coat ay nagbibigay sa kanya ng itsurang isang artista. May hawak siyang professional na camera. Halatang luma at gamit na gamit ang strap ng camera. Ang ganda ng estilo mo. "Pwede ba kitang kunan ng litrato?" Magalang niyang tanong. Kalmado ang kanyang boses at seryoso ang kanyang mga mata. Karaniwan ito sa Soho. Ang mga street photographer na humihingi ng pahintulot sa mga dumadaan para kunan sila ng litrato. Noong una, medyo nag-alangan ako. Nag-aalala ako na baka gamitin ang litrato ko sa kung saan-saan. Kung sa ibang pagkakataon, tatanggi ako. Mapanganib na makita ang mukha ko kung saan-saan. Ngunit sa araw na iyon, sa hindi maipaliwanag na dahilan, naramdaman kong totoo ang kanyang mga mata. Malinaw at dalisay. Hindi ito mga mata ng isang taong nanloloko o nagkukunwari. Nag-alinlangan ako sandali. Pagkatapos ay sumagot ako ng oo. "Sige, okay lang. Paano ako tatayo?" Akala ko ay mabilis lang matatapos ang photoshoot. Ngunit mas maingat siya kaysa sa inaasahan ko. Nagpalit-palit siya ng anggulo at maingat na pinag-aralan ang direksyon ng liwanag. "Sandali lang." Ang liwanag ay medyo, bulong niya sa sarili habang inaayos ang kanyang posisyon. Mukha siyang propesyonal. Hindi tulad ng ibang street photographers na basta na lang kumukuha ng litrato. Seryoso niyang pinag-aaralan ang kanyang subject at nagsisikap na makuha ang pinakamagandang sandali. "Pwede ka bang tumayo ng ganito?" Maingat niyang hiling. Sumunod ako sa kanyang mga direksyon at nag-pose. Ngunit ang nakapagtataka, hindi niya ako pinilit na ngumiti. "Maging komportable ka lang. Natural lang. Hindi mo kailangang ngumiti." Ganoon lang ang sinabi niya. Karamihan sa mga photographer ay pinapangiti ang kanilang subject. Pero iba siya. Pagkatapos ng ilang minuto, natapos ang photoshoot. Ipinakita niya sa akin ang screen ng kanyang camera. Sa sandaling iyon, halos maputol ang aking hininga. Ang imahe ko sa litrato ay iba sa kilala kong ako. Ibang-iba ang pakiramdam kumpara sa daan-daang litratong kinunan sa akin noon. Hindi ito isang imahe na magara ang ayos. Ito ang imahe ng isang babaeng malungkot na nakatayo sa gitna ng malamig na kagubatan ng mga gusali sa New York. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at kalungkutan. Ang tunay kong damdamin na itinago ko sa aking sarili ay kitang-kita. Ang pagkabalisa, ang kalungkutan, at ang isang uri ng matinding pagnanais ay nararamdaman. "Ako ba talaga yan?" Tanong ko ng may pagkamangha. Napakagandang litrato. Taos-puso ang aking papuri. Nahihiya siyang ngumiti at nagpasalamat.
Mas interesado ako sa kuwento ng isang tao kaysa sa kanyang panlabas na anyo. May naramdaman akong espesyal sa'yo. Mahirap ipaliwanag, pero nakita ko ito sa lente, sa kanyang mga salita, na antig ang aking puso. Pakiramdam ko ay may isang taong tunay na nakakita sa akin. Hindi bilang isang modelo na may magandang mukha at mahahabang binti, kundi bilang isang tao, bilang isang individual na may damdamin. Maraming salamat. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng ganitong litrato. Sabi ko, bilang pasasalamat, gusto kong i-print ito at ipadala sa'yo. Puwede ko bang makuha ang address mo? Tanong niya. Bigla akong kinabahan. Nanigas ang buo kong katawan. Ang address mo, Manya. Nanigas ang buo kong katawan. Hindi ko maibibigay ang aking address. Delikado iyon para sa isang undocumented immigrant na tulad ko. Baka malantad ang aking pagkatao. Naku, wag na. Okay na ako. Ipadala mo na lang sa social media. Agad kong ibinigay ang aking social media account. Bahagyang nanginginig ang aking kamay. Sana'y hindi siya mag-isip ng kung anuman. Medyo nadismaya ang kanyang mukha, ngunit tumango siya na parang naiintindihan niya. Sige, dito ko na lang ipapadala. Ako nga pala si Leo Santos. Isa akong freelance photographer. Pagpapakilala niya. Sa halip na magbigay ng business card, kinuha niya ang kanyang smartphone at nag-alok na magpalitan kami ng contact. Sinabi ko rin ang aking pangalan. Ako si Nina. Nagmomodelo ako. Nagpalitan kami ng social media accounts at contact number at naghiwalay. Magandang araw sa'yo, Nina. Mainit ang kanyang pagbati. Noong gabing iyon, paulit-ulit kong tiningnan ang litratong kinunan niya. Kahit nakahiga sa kama, pinalalaki at pinapaliit ko ang litrato sa aking smartphone. Nakapagtataka, hindi ko naramdamang estranghero ang aking imahe. Sa halip, parang ito ang pinakatapat na bersyon ng aking sarili. Kahit nakitang-kita ang aking kalungkutan at takot na nais kong itago, naramdaman ko itong maganda. Kakaiba. Isang litrato na nagpapakita ng aking kahinaan. Pero nagustuhan ko, nagpadala ako ng mensahe kay Leo. Maraming salamat sa araw na ito. Salamat sa pagkuha ng isang espesyal na litrato. Parang ito na ang pinakamagandang litrato sa buong buhay ko. Mabilis siyang sumagot. Ako ang dapat magpasalamat. Dahil nakakilala ako ng isang mahusay na modelo. Mayroon kang napaka-espesyal na aura, Nina. At doon, sa isang di inaasahang pagkikita sa kalye ng Soho, nagsimula ang aming koneksyon. Hindi ko pa alam noon na ang pagkikilalang ito ay ganap na babago sa aking buhay. Na ang simpleng street photography ay magiging hudyat ng isang bagong simula para sa akin. Noong gabing iyon, sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakatulog ako ng mahimbing. Lumipas ang isang linggo. Gaya ng dati, dumating ako sa photoshoot. Isang maliit na studio sa Chelsea, Manhattan. Nagpatawag ng bigla ang pagpupulong ang ahensya dahil may mga bagong dating na produkto. Lahat, magkita-kita tayo ng 2 p.m. Ang mahuli, kaltas sa sahod. Matapos matanggap ang mensaheng may halong banta mula sa manager, nagmadali akong pumunta. Lahat ay abala, mga bagong produkto na nakasabit sa mga hanger, mga staff na abala sa pag-aayos ng ilaw. Nagbibihis ako sa dressing room. Suot ko ang isang bagong jacket para sa taglagas at tinitingnan ang sarili sa salamin. Biglang, dumating ang aking kaibigang si Camila na may excited na boses. Galing siya sa Mexico. 2 taon na siyang mas nauna sa akin sa New York at parang ate ko na siya dahil sa dami ng tulong niya sa akin. Nina, kilala mo ba to? Humihingal niyang itinapat ang kanyang smartphone sa aking mukha. Sa screen, nakita ko ang aking litrato. Ang mismong litrato na kinunan sa Soho, 1 linggo na ang nakalipas. Ang nakakagulat ay ang bilang ng likes. Mahigit 50,000. Daan-daan din ang mga komento. Tingnan mo! 50,000 likes! 50,000! Nina, sikat ka na! Sigaw ni Camila. Ano to? Naguguluhan ako. Hindi ito nakapost sa aking account, kundi sa account ni Leo. Niyugyog ni Camila ang aking balikat at sinabi, Nina, nagbibiro ka ba?
Si Leo Santos ang kumuha sa'yo. Si Leo Santos ang tinatawag na Diyos ng Soho. Diyos ng Soho. Akala ko ay isa lamang siyang ordinaryong street photographer dahil sinabi niyang freelance siya. Hindi ko kailanman inakala na sikat pala ang taong nagpakilala lang sa sarili at walang business card. Sino ba si Leo? Tulala kong tanong. Hindi makapaniwala ang ekspresyon ni Camila. Nakanganga siyang nakatingin sa akin. Nina, seryoso? Hindi mo alam? Si Leo ang pinakasikat na photographer sa Soho. Lahat ng modelong kinunan niya, sumikat. Si Bella, kinunan niya. Si Sofia, kinunan din niya. Sa aming mga modelo, para siyang Diyos. Isang Diyos. Lumalakas ang boses ni Camila. Napunta sa amin ang atensyon ng ibang mga kasamahan. Lumapit din ang iba pa. Sina Ana, Rachel, at Mia. Lahat ay tinitingnan ng aking social media nang may inggit. Oh my God! Totoo ba to? Paano mo nakilala si Leo? Saan kayo nag-shoot? Pwede mo ba kaming ipakilala? Please. Bumuhos ang mga tanong. Para akong nakakilala ng isang sikat na celebrity. Doon ko lang naintindihan ang sitwasyon. Hindi pala simpleng photographer si Leo. Isa siyang kilalang photographer sa Soho. Narinig ko pa na kahit mga influencer ay pumipila para lang makunan niya ng litrato. At ganoong tao ang kumuha sa akin. Hindi ako makapaniwala. Kinunan ka ni Leo, sabi ni Rachel na may halong selos. Wala yun. Nagkataon lang na nagkita kami sa kalye. Nakiusap siyang kunan ako, kaya pumayag ako. Sabi ko na parang walang kwenta. Ngunit umiling si Camila. Anong walang kwenta? Alam mo ba kung gaano kami nagsisikap para lang makilala si Leo? Mayroon pang ang group chat. Ibinabahagi namin kung anong oras at saan siya madalas magpakita. Sabado, 2004 p.m. sa may Prince Street. Ganoon. Nagulat ako. Ganoon pala siya kasikat at may group chat pa. Hindi ako makapaniwala. Pero si Leo, napakabait at mapagkumbaba niya sa akin. Hindi siya mukhang sikat. Sa halip, mukha pa siyang mahiyain. Ilan kayo sa group chat? Tanong ko. Mga 200. Pangarap ng lahat na makilala at makunan ni Leo. Sagot ni Mia. Nagsimula na ang photoshoot, pero hindi ako makapag-concentrate. Panay ang tingin ko sa aking social media sa telepono. Patuloy na dumarami ang aking likes at followers. Sa loob ng isang oras, nadagdagan ng 2,000 ang aking followers. Binasa ko rin ang mga komento. Ramdam ang sining ni Leo Santos. Gaya ng inaasahan, si Leo talaga, baguhan man ang modelo, mukhang propesyonal. Sino ang modelong ito? Ngayon ko lang siya nakita, pero ang ganda ng aura niya. Parang taga-Eastern Europe. Sa Soho ito kinunan, di ba? Ang ganda ng background. Tingnan mo ang sikat ng araw ng taglagas. Henyo talaga si Leo sa paggamit ng liwanag. Karamihan ay positibong reaksyon. Makalipas ang ilang araw, isang mas nakakagulat na bagay ang nangyari. Nagsimula akong makatanggap ng mga alok para magmodelo sa aking social media. Noong una, isa o dalawa lang, pero unti-unting dumami. 5, 10 alok sa isang araw. May isang kumpanya pa na nag-alok ng maayos na kontrata. Gusto ka naming gawing opisyal na modelo, pwede rin kaming mag-sponsor ng visa. Nang matanggap ko ang mensaheng iyon, kumabog ang aking dibdib. Paano ko sasabihin na wala akong visa? Isang brand manager mula sa isang medium-sized na clothing brand sa Brooklyn ang nag-message. Nakita namin ang iyong trabaho kasama si Leo Santos at nais naming makipag-ugnayan. Gusto ka naming isaalang-alang bilang modelo para sa aming brand. Pwede ka ba? Para sa isang meeting. Paano sa susunod na Martes? 10 a.m. Hindi ako makapaniwala. Ito ang unang pagkakataon na nakatanggap ako ng ganitong alok. Dati, halos walang pumapansin sa aking account. 400 lang ang followers ko. Ang mga litratong pinopost ko ay may 30 hanggang 50 likes lang. Ngunit dahil sa isang litrato ni Leo, nagbago ang lahat. Hindi ko alam ang gagawin sa biglaang pagdagsa ng mga alok. Ito ay isang masayang problema. Noong gabing iyon, nag-message ako kay Leo.
Nanginginig ang aking kamay habang nagtatype. Leo, maraming salamat. Hindi ko alam. Hindi ko alam na ganyan ka pala kasikat. Dahil sa'yo, nagkaroon ako ng maraming pagkakataon. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Mabilis na dumating ang sagot ni Leo. Nina, ako ang dapat magpasalamat dahil naging mahusay kang modelo. Sa totoo lang, hindi naman ako sikat, ikaw ang espesyal. Nakuha lang ng lente ko ang tunay mong ganda, ang tunay na ikaw. Muli akong naantig sa kanyang mapagkumbabang sagot. Paano maging ganito kabait ang isang taong sikat? Gusto ko talagang makabawi kay Leo. Kaya lakas loob akong nag-alok. Kung may oras ka, gusto sana kitang ilibre ng kape. Bilang pasasalamat, pumayag si Leo. Sige, ako ang manlilibre. Okay lang ba sa Sabado? May alam akong magandang cafe sa Brooklyn. Masarap talaga ang kape doon. Nagkasundo kami. Masaya kong hinintay ang Sabado. Ang ilang araw ay parang walang katapusan. Dumating ang Sabado. Mula umaga, matagal akong namili sa harap ng aking aparador. Ano ang isusuot ko? Masyadong formal. Baka isipin niyang nagpapapansin ako. Masyadong kaswal. Baka isipin niyang wala akong pakialam. Sa huli, pinili ko ang isang casual na sweater at maong. Nagpunta ako sa Brooklyn. Sa lugar na sinabi ni Leo. Isang maliit at komportableng cafe sa Williamsburg. Pagdating ko sa cafe, nandoon na si Leo at naghihintay. Nakaupo siya sa tabi ng bintana. May tinitingnan sa kanyang laptop. Nang pumasok ako, tumingala siya at ngumiti. Hi, Nina. Hindi ka ba nahirapan hanapin? Tumayo siya at masayang bumati. Hindi naman. Nahanap ko agad. Ngumiti rin ako. Umupo kami at umorder ng kape. Naga-cafe latte ako at si Leo ay naga-amerikano. Noong una, medyo awkward pero naging komportable rin kami agad. Madaling kausap si Leo. Hindi siya namimilit at natural niyang dinadala ang usapan. Naging abala ka na siguro ngayon? Tanong ni Leo. Tumango ako. Oo. Hindi ako makapaniwala. Araw-araw may dumarating na alok. Lahat dahil sa'yo, Leo. Hindi ko talaga alam kung paano magpapasalamat. Ikinaway ni Leo ang kanyang kamay at ngumiti. Hindi. May talento ka na talaga, Nina. Nakuha ko lang sa camera. Nag-usap kami tungkol sa photography. Ipinaliwanag ni Leo ang kanyang paraan ng pagtatrabaho. Mas interesado ako sa kwento ng isang tao kaysa sa kanyang panlabas na anyo. Gusto kong makuha ang kwentong iyon sa pamamagitan ng lente. Para sa akin, mas maganda ang mga sandali na may tunay na damdamin kaysa sa isang perpektong ngiti. Kaya pala ramdam ang lungkot sa litrato ko, sabi ko. Maingat na nagtanong si Leo. Kailan ka dumating sa New York, Nina? Ang pamilya mo ba ay nasa Slovakia? Isang personal na tanong, ngunit hindi ako nakaramdam ng pagkailang. Mayroong tunay na interes sa kanyang boses. Simple kong ipinaliwanag ang aking sitwasyon maliban sa usapin ng visa. 3 taon na. Noong una, sa bahay ako nang tiyahin ko sa Pennsylvania, pero lumipat ako sa New York para abutin ang aking pangarap. Ang mga magulang ko ay nasa Bratislava, Slovakia. Minsan, nagvi-video call kami. Nakinig ng mabuti si Leo. Nag-usap din kami tungkol sa kulturang Pilipino. Ipinaliwanag ni Leo ang konsepto ng pakikipagkapwa-tao. Ang mga Pilipino, kapag nakabuo na ng ugnayan, tinatrato kanila ng buong puso. Parang pamilya. Ang problema ng iba, nagiging problema mo na rin at handa kang tumulong. Iyon ang diwa ng pakikipagkapwa sa Pilipinas. Hindi kami gaanong individualistiko. Tulad dito sa Amerika, humanga ako sa sinabi niya. Parang ikaw, Leo. Kahit ngayon lang tayo nagkakilala. Ang bait mo sa akin. Walang hinihinging kapalit. Nahihiyang ngumiti si Leo. Natural lang yon. Ang pagtulong ng tao sa kapwa-tao. Sa Pilipinas, normal lang yan. Masaya kaming nag-usap hanggang sa sandaling iyon. Nag-order kami ng brunch at nag-uusap tungkol sa iba't ibang bagay, photography, buhay sa New York, pangungulila sa bayan. Bigla akong napatingin sa labas ng bintana. At nanigas ako. Pakiramdam ko ay nanlamig ang dugo sa aking katawan. Sa tapat na restaurant, isang itim na van ang huminto. Bumaba ang mga malalaking lalaki.
Suot nila ang itim na jacket na may logo ng ICE Immigration and Customs Enforcement. Pumasok sila sa restaurant. Nakikita ko ang loob mula sa salamin ng bintana. Ilang sandali pa, mga 5 o 6 na tao ang inilabas na nakaposas. Mukha silang mga taga-Latin America. Isang babae ang umiiyak at isang lalaki ang nagtangkang lumaban ngunit mas marahas siyang kinaladkad. Puno ng takot at desperasyon ang kanilang mga mukha. Biglang bumilis ang tibok ng aking puso. Nanikip ang aking dibdib. Nanginginig ang aking kamay. Nawalan ng lakas ang kamay kong may hawak sa tasa ng kape. Umalog ito at bahagyang natapon ang kape. Pwedeng ako ang mga taong iyon. Hindi. Balang araw, magiging ganoon din ako. Nakikita ko na ang aking sarili na nakaposas at kinakaladkad. Nina? Narinig ko ang nag-aalalang boses ni Leo. Ngunit hindi ako makasagot. Parang may bumara sa lalamunan ko. Nanlalabo ang aking paningin. Nahihirapan akong huminga. Pakiramdam ko ay magkakaroon ako ng panic attack. Hinawakan ko ang mesa para manatiling nakaupo. Nina, okay ka lang ba? Hinawakan ni Leo ang aking kamay. Isang mainit na kamay. Doon lang ako bahagyang natauhan. Pilit akong huminga ng malalim. Sorry. Okay lang ako. Pilit akong ngumiti. Ngunit nanginginig ang aking boses. Pero nahalata ni Leo. Alam niya kung bakit ako nag-react ng ganoon. Wala siyang sinabi at patuloy na hinawakan ang aking kamay. Pagkaraan ng ilang sandali, maingat siyang nagtanong, may nagawa ba akong mali? Pasensya na kung nakakita ka ng ganoong eksena. Hindi ko na kayang itago. Parang maiiyak na ako. Uminit ang aking lalamunan. Leo, sa totoo lang, nagsimula ako sa nanginginig na boses. Tumingin ako sa paligid. Baka may makarinig na ibang customer. Hininaan ko ang aking boses. Katulad din ako ng mga taong iyon. Undocumented ako. Nanigas ang ekspresyon ni Leo. Ngunit hindi ito ekspresyon ng pagkadismaya o pagkagulat. Sa halip, isang mukha na puno ng pag-aalala. Isang tingin na puno ng habag. Gaano na katagal? Mahinahon niyang tanong. Hindi ito tono ng paninisi, kundi ng pag-aalala. Nag-expire ang visa ko pagkatapos ng 6 na buwan. Kaya mga 2.5 taon na. Inamin ko ng tapat. Nang masimulan ko na, hindi ko na mapigilan. Araw-araw akong natatakot, hindi ko alam kung kailan ako mahuhuli. Sa tuwing makakarinig ako ng sirena, kinakabahan ako. Pero wala akong babalikan. Sa Slovakia, walang trabaho, walang kinabukasan. Matagal na hindi nagsalita si Leo. Akala ko ay nadismaya siya. Na ngayong alam na niyang undocumented ako, puputulin na niya ang aming ugnayan. Ngunit mas hinigpitan niya ang hawak sa aking kamay. At sinabi, ang hirap siguro niyan. Kinimkim mong mag-isa ang takot na iyan. Araw-araw na pamumuhay sa ganyang pagkabalisa. Sa kanyang mainit na salita, napaiyak ako. Ang mga luhang matagal kong pinigilan ay tumulo. Ito ang unang pagkakataon na naikwento ko ang aking sitwasyon sa iba. Isang sikretong itinago ko sa loob ng 3 taon. Ayaw na sa akin ng Amerika. Nagbago na rin ang mga patakaran. Mas humihigpit ang crackdown. Konting panahon na lang. Tiningnan ako ni Leo ng seryoso. Nina, may paraan pa. Hanapin natin ng magkasama. Baka pwede tayong maghanap ng abogado? Sa sinabi niya. Umiling ako. Wala akong pambayad sa abogado. At huli na ang lahat. Masyado nang matagal ang pagiging undocumented ko. Matagal kaming nakaupo nang walang imik. Sa loob ng cafe, ang maririnig lang ay ang usapan ng ibang mga customer at ang tunog ng coffee machine. Si Leo ay tila malalim ang iniisip. Nagsisi ako kung bakit ko pa sinabi ang mga bagay na iyon. Nasira tuloy ang magandang sandali. Mula noon, madalas nang tumawag si Leo. Araw-araw siyang nangungumusta sa umaga. Kumusta ka ngayon? Okay ba ang photoshoot mo? Kumain ka na ba? Maikling mensahe lang, pero malaking aliw na sa akin. Inaya niya akong kumain. May oras ka ba sa Miyerkules ng gabi? May alam akong masarap na restaurant. Nagpapasalamat ako sa kanyang pag-aalala. Sa aking pagkabalisa at kalungkutan, si Leo ang naging tanging sandalan ko. Sa mga oras na kasama ko siya,
nakakalimutan ko ang aking takot. Palagi siyang nagsasabi ng mga positibong bagay. Nina, may paraan pa. Huwag kang susuko. Ngunit lalong lumalala ang katotohanan. Nahuli rin si Camila. Isang araw, bigla siyang hindi na makontak. Nalaman ko ang balita mula sa ibang kaibigan. Na-deport si Camila. Bumalik na sa Mexico. Nang marinig ko iyon, ilang araw akong hindi makatulog. Baka ako na ang susunod. Lumipas ang ilang buwan. Madalas kaming magkita ni Leo. 1 o 2 beses sa isang linggo. Kumakain kami at namamasyal. Palagi niyang pinakikinggan ang aking mga kwento at inaalalayan ako. Hindi ko namalayan, umaasa na pala ako kay Leo. Ang kanyang presensya pa lang ay nagbibigay na sa akin ng lakas. Kapag kasama kita, Nina, ang bilis ng oras, sabi ni Leo isang araw, ganoon din ang nararamdaman ko, pero lalong lumala ang sitwasyon. Humigpit ang mga raid ng imigrasyon dahil sa pagbabago ng pulisiya ng Administrasyong Trump, mas naging agresibo ang mga operasyon. Araw-araw, balita tungkol sa deportasyon ng mga undocumented ang laman ng news. 30 arestado sa Brooklyn kahapon. Malawakang raid sa Chinatown, Manhattan. Sa tuwing makakakita ako ng ganoong mga headline, kinakabahan ako. Maging sa aking paligid, isa-isang nahuhuli ang aking mga kasamahan. Bawat linggo, may nawawalan ng kontak. Nawala si Rachel at hindi na rin makontak si Mia. Unti-unting nababawasan ang mga pumapasok sa photoshoot. Mag-ingat ka, Nina. Delikado talaga ngayon. Bulong ni Ana. Nawalan din ng kontak si Camila. Isang araw, bigla na lang siyang hindi nag-message. Hindi na rin sinasagot ang mga tawag. Nalaman ko na lang na nahuli siya ng imigrasyon at na-deport pabalik sa Mexico. Naalala ko ang huli naming pag-uusap. Nina, kapit lang tayo. Darating din ang magandang araw. Ngunit hindi dumating ang magandang araw na iyon. Nang mabalitaan ko iyon, ilang araw akong hindi makatulog. Kahit nakahiga, gising ang aking diwa. Nagugulat ako sa bawat tunog ng sirena sa labas. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang mukha ni Camila. Ang isiping kinakaladkad siyang nakaposas ay sumasakit sa aking dibdib, pati sa aming pinagtatrabahuhan ay may dumating na mga ahente. Noong una, tsismis lang. May raid daw ng ICE sa isang studio sa Queens. Nag-raid din daw sa Brooklyn. Ngunit hindi nagtagal, dumating sila sa mismong lugar kung saan ako nagtatrabaho. Isang araw, habang nasa gitna kami ng photoshoot, biglang bumukas ang pinto at pumasok ang mga ahente ng ICE. 5 sila. "Huwag kayong gagalaw!" Sigaw nila. Naging magulo ang lahat. Nagsigawan at nagtakbuhan ang aking mga kasamahan. "Labas! Bilis! Labas!" May sumigaw. Mabilis akong nagtago sa likod ng isang delivery truck. Isang maliit na truck na nakaparada sa likod ng studio. Sinuot ko ang aking sarili sa masikip na espasyo at pinigilan ang aking hininga. Pakiramdam ko ay sasabog ang aking puso. Ang malakas na kabog ay umalingaw-ngaw sa aking tainga. Sa labas, naririnig ko ang mga taong kinakaladkad. "Huwag po. Pakiusap. Wala po akong ginagawang masama." Naghahalo ang sigaw at iyak. Tinakpan ko ang aking bibig. Hindi ako dapat gumawa ng kahit anong ingay. Namamanhid na ang aking mga binti at masakit ang leeg ko, ngunit hindi ako makagalaw. "Pakiusap, pakiusap," bulong ko sa aking sarili. Nanalangin akong hindi ako matagpuan. "Diyos ko, iligtas ninyo ako." Tumutulo ang pawis sa aking likod. Basang-basa ang damit ko at dumidikit sa aking balat. Hindi ko alam kung gaano katagal. Siguro mga 10 minuto, pero parang walang katapusan. Sa wakas, tumahimik. Dahan-dahan akong sumilip sa labas. Wala na ang mga ahente ng ICE. Ngunit kalahati ng aking mga kasamahan ay nahuli. Sa 15 tao, 8 ang nawala. Ang studio ay wasak-wasak. Ang mga damit ay nakakalat sa sahig. At isang ilaw ang nakatumba. Hirap akong nakalabas. Nanlambot ang aking mga binti. Muntik na akong bumagsak. Sumandal ako sa pader para masuportahan ang aking sarili. Nanginginig ang aking kamay. Hindi ko mahawakan ng maayos ang aking smartphone.
Nanginginig ang screen kaya hindi ko makita ng maayos ang mga numero. Sa sandaling iyon, ang taong pumasok sa isip ko ay si Leo. Siya lang ang naisip ko. Walang iba kundi si Leo. Sa nanginginig na kamay, nag-message ako kay Leo. Leo, tulong. Dumating ang imigrasyon. Nahuli ang mga kasama ko. Natatakot ako. Anong gagawin ko? Pagkatapos mag-message, nagtago ako sa isang tahimik na eskinita. Makalipas ang ilang minuto, tumawag si Leo. Nina, nasaan ka? Susunduin kita. Ipadala mo ang eksaktong lokasyon. Sa kanyang kalmadong boses, bahagya akong kumalma. Ngunit nanginginig pa rin ang buo kong katawan. Nasa 23rd Street, Chelsea. Nagtatago ako sa isang maliit na eskinita, sagot ko. Dumating si Leo sa loob ng 30 minuto. Pagbaba niya ng sasakyan, tumingin siya sa paligid para hanapin ako. Lumabas ako mula sa eskinita at tumakbo papunta sa kanya. Leo, niyakap niya ako ng mahigpit. Okay na, ligtas ka na. Nandito na ako. Sa kanyang yakap, bumuhos ang aking mga luha. Ang lahat ng takot na kinimkim ko ay biglang lumabas. Nanginginig ang buo kong katawan. Natakot ako. Sobrang natakot ako. Muntik na akong mahuli. Hinaplos ni Leo ang aking likod para pagaanin ang aking loob. Okay na ngayon. Proprotektahan kita. Dinala ako ni Leo sa kanyang bahay. Isang maliit na apartment sa Soho. Isang studio unit sa ikalawang palapag. Maliit pero mainit ang pakiramdam. Dito ka muna magpahinga. Walang nakakaalam, kaya ligtas dito. Babantayan kita, sabi ni Leo. Umupo ako sa sofa, tulala. Wala ako sa sarili. Parang panaginip lang ang nangyari kanina. Nagtimpla si Leo ng mainit na tsaa. Chamomile tea. Dahan-dahanin mo lang ang pag-inom. Kumalma ka. Ligtas dito. Habang umiinom ng tsaa, unti-unti akong kumalma. Ngunit hindi nagbago ang katotohanan. Naninikip pa rin ang aking dibdib. Leo, anong gagawin ko ngayon? Hindi na ako makakapagtrabaho. Mahuhuli na rin ako. Konting panahon na lang. Matagal na nag-isip si Leo. Tumingin siya sa labas ng bintana. Tila may malalim na pinag-iisipan. Pagkatapos, dahan-dahan siyang nagsalita. Nina, may matagal na akong iniisip. Naisip mo na bang manirahan sa Pilipinas? Naguluhan ako. Sa Pilipinas? Bakit bigla? Seryoso ang mukha ni Leo. Sasama ka sa akin. Matutulungan kita. Ligtas sa Pilipinas. Walang mga raid ng imigrasyon doon. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko maintindihan. Huminga ng malalim si Leo at nagsalita. Magpakasal tayo. Sa papel. Para makapasok ka sa Pilipinas. Bilang asawa ng isang mamamayang Pilipino, natulala ako. Kasal? Leo. Sobra naman yata yan. Hindi naman tayo nagmamahalan. Paano natin gagawin yan? Hindi ako makapagsalita. Napabuntong hininga ako. Tila imposible. Hinawakan ni Leo ang aking kamay at nagsalita. Matagal ko na itong pinag-isipan. Pero ngayong nakikita kitang nahihirapan, hindi ko na kayang mag-alinlangan pa. Kailangan ba ng dahilan para tumulong sa kapwa-tao? Kung para sa kaligtasan mo, gagawin ko ang lahat. Naantig ako. Hindi ako makapaniwala. Mayroon palang ganitong tao sa mundo. Pero paano ang buhay mo, Leo? Hindi mo kailangang magsakripisyo para sa akin. Umiling si Leo. Hindi ito sakripisyo. Ito ang gusto ko. Hindi ko alam ang isasagot. Isang napakalaking alok. Umatras si Leo at sinabi. Pag-isipan mo muna. Masyado yata akong nagmadali. Pasensya na. Ngunit sa isang banda, naisip ko, posible kaya? Magiging ligtas kaya ako sa Pilipinas? Noong gabing iyon, sa sofa sa bahay ni Leo ako natulog. O sinubukang matulog, ngunit hindi ako nakatulog kahit isang saglit. Habang nakatingin sa kisame, iba't ibang isipin ang pumasok sa aking isip. Pilipinas. Kasal. Isang bagong simula. Posible kaya? Talaga? Ilang araw akong nanatili sa bahay ni Leo. Inilaan niya ang sofa para sa akin at siya ay natutulog sa kanyang studio. Tila natutulog siya sa sahig gamit ang isang sleeping bag. Naaawa ako sa kanya
pero nagpapasalamat sa kanyang kabaitan. Leo, parang nakakaabala na ako. Maghahanap na ako ng ibang matutuluyan, sabi ko, pero umiling si Leo. Hindi. Dito ang pinakaligtas. Ngunit hindi ako maaaring manatili roon ng habang buhay. Kailangan kong magdesisyon. Ilang araw at gabi akong nag-isip. Hindi madaling desisyon ang pagpunta sa Pilipinas. Isang banyagang bansa, hindi pamilyar na wika, bagong kultura, ngunit kung mananatili ako rito, tiyak na may deport ako. Isang umaga, kinausap ko si Leo habang naghahanda siya ng almusal. Leo, gusto kong pumunta sa Pilipinas. Tulungan mo ako. Lumingon si Leo habang hawak ang kawali. Talaga? Sigurado ka? Tumango ako. Oo. Hindi ko na kaya dito. Bago ako ma-deport, gusto kong ako ang pumili. Gusto kong ako ang magdesisyon para sa buhay ko. Nag-isip sandali si Leo at sinabi, sige, kung ganoon, maghanap tayo ng profesional na abogado. Kailangan nating hanapin ang legal na paraan. Kailangan nating gawin ito ng tama para walang maging problema sa huli. Agad kaming naghanap ng immigration lawyer. Nakahanap kami ng isang law office sa isang komunidad ng mga Pilipino. Ang resulta ng aming konsultasyon ay ito. Kung voluntaryo akong aalis at magpapakasal kami ni Leo, maaari akong makapasok sa Pilipinas. Kung voluntaryong pag-alis at hindi sa pilitang deportasyon, walang masamang record na maiiwan. Hindi rin ito makakaapekto kung sakaling gusto mong bumalik, paliwanag ng abogado. Siyempre, mangangailangan ito ng oras at maraming papeles. Ngunit may paraan. Sigurado ba tayong puwede ito? Nag-aalala pa rin ako. Tumango ang abogado. Legal na proseso ito. Pero kung mapatunayang peke ang kasal, magkakaproblema kayo. Kaya pag-isipan ninyong mabuti. Mayroon ding verification process ang Bureau of Immigration ng Pilipinas. Buong tapang na sinabi ni Leo, hindi ito peke. Taos-puso kong gustong bumuo ng pamilya kasama si Nina. Sa kanyang mga salita, kumabog ang aking dibdib. Totoo kaya? O sinasabi niya lang ito para tulungan ako? Ngunit seryoso ang kanyang mga mata. Inabot ng 2 buwan ang paghahanda ng mga dokumento. Birth certificate, certificate of no marriage, medical certificate, at iba't ibang papeles. Sa mga panahong iyon, nanirahan ako sa bahay ni Leo. Kapag walang photoshoot, kasama ko siya sa bahay. Nagluluto kami at nanonood ng pelikula. Marami kaming napag-usapan. Ipinaliwanag ni Leo ang tungkol sa Pilipinas. Ligtas na bansa ang Pilipinas. Hindi nakakatakot maglakad mag-isa sa gabi. Kahit mga babae, nagjo-jogging sa madaling araw. Mababait din ang mga tao. Maganda ang pakikitungo nila sa mga dayuhan. Talaga? Mas kaysa sa Amerika. Nag-aalinlangan ako. Bansa ring maunlad ang Amerika. Ngumiti si Leo at sinabi, mas maganda. Mababa ang crime rate. Halos walang insidente ng barilan. Malalaman mo kapag nandoon ka na. Hindi ako nag-exaggerate. Kinontak ko ang aking pamilya sa Slovakia. Nang ipaliwanag ko ang sitwasyon sa video call, nag-alala ang aking mga magulang. Nina, sigurado ka ba dyan? Pupunta ka sa isang bansang hindi mo kilala. Mapagkakatiwalaan ba ang lalaking yan? Tanong ng aking ina. Ma, hindi ko na po kaya dito. Hindi ko kayang mabuhay na laging tinutugis ng imigrasyon. Sa Pilipinas, kahit papaano, makakapamuhay ako ng ligtas. Napakabuting tao po ni Leo. Kinumbinsi ko sila. Sa huli, iginalang ng aking mga magulang ang aking desisyon. Kung saan ka masaya. Nina. Sa wakas, handa na ang lahat ng dokumento. Nag-file kami ni Leo ng marriage certificate sa Konsulado ng Pilipinas. Sa Manhattan iyon. Habang pumipirma sa mga dokumento, nanginginig ako. Nanginginig ang kamay kong may hawak ng panulat. Hindi ako makapaniwala na totoo ito. Nina, hindi ka ba nagsisisi? Maingat na tanong ni Leo. Umiling ako. Hindi. Sa halip, nagpapasalamat ako. Kung hindi dahil sa'yo, Leo. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin. Maraming salamat. Namuo ang luha sa aking mga mata.
Itinakda na ang petsa ng aking voluntaryong pag-alis. 2 linggo mula noon. Ipinaalam ko sa imigrasyon ang aking intensyon na voluntaryong umalis para hindi magkaroon ng record ng deportasyon. Kung voluntaryo kang aalis, hindi ito maitatala bilang sa pilitang deportasyon. Hindi rin ito makakaapekto kung babalik ka sa hinaharap, paliwanag ng opisyal. Sa umaga ng aking pag-alis, nilibot ko ang New York, kung saan ako nanirahan ng 3 taon. Habang nag-iimpake sa maliit na apartment sa Brooklyn, inalala ko ang lahat. Isang marangyang lungsod, ngunit malupit sa akin. Isang lugar kung saan hinabol ko ang aking pangarap. Ngunit naging bangungot. Oras na para magpaalam. Habang tinitingnan ang loob ng kwarto, parang pelikulang nag-flashback ang 3 taon. Sa sasakyan papuntang airport, sinabi ni Leo, "Nina, sisiguraduhin kong mangyayari iyon. Hindi ka magsisisi." Hinigpitan ko ang hawak sa kanyang kamay. "Naniniwala ako sa iyo, Leo. Nagtitiwala ako sa iyo." Dumating kami sa JFK Airport. Nag-check-in at dumaan sa security check. Habang papunta sa departure gate, lumingon ako at nakita ang skyline ng New York. Sa aking isip, nagpaalam ako. "Paalam, New York. Naging malupit ka sa akin, pero marami kang itinuro." Sumakay ako sa eroplano. Habang nakaupo at nakatingin sa labas ng bintana, nakita ko ang runway. Habang naghihintay na lumipad, kinakabahan ako. Papunta na talaga ako sa Pilipinas. Isang bagong bansa, isang bagong buhay. Lumipad ang eroplano. Habang umaakyat sa ibabaw ng mga ulap, unti-unting lumiliit ang New York. Hinawakan ni Leo ang aking kamay. Mainit ang kanyang palad. "Nina, may aaminin ako sa iyo." Maingat niyang sinabi. "Noong una kitang makita sa Soho, naramdaman ko ng espesyal ka. Sa pagtingin ko sa iyo sa lente, may kakaiba akong naramdaman sa iyong mga mata. Lungkot at ganda na magkasama. At habang nakikilala kita, lalo kitang nagustuhan. Ang iyong katatagan, ang iyong kadalisayan, lahat ay nagustuhan ko. Halos maputol ang aking hininga. Bumilis ang tibok ng aking puso." "Leo." Nagpatuloy siya. "Nagsimula man ito bilang kasal sa papel, pero para sa akin, totoo ito. Mahal talaga kita, Nina. Mula pa noong una kitang makita, masaya ako na kahit sa ganitong paraan, magkakasama tayo." Bumuhos ang aking luha. Sa totoo lang, may gusto na rin ako kay Leo. Naakit ako sa kanyang kabaitan, pag-aalala, at katapatan, ngunit dahil sa aking sitwasyon, pinigilan ko ang aking nararamdaman. "Ako rin, Leo. Gusto rin kita." "Hindi, mahal kita." Hindi ko alam kung kailan nagsimula, pero nahulog na ang loob ko sa'yo. Niyakap namin ang isa't isa. Sa loob ng eroplano, umiiyak at tumatawa. Nangako kami ng isang bagong simula, tapos na ang bangungot sa New York. Oras na para magsimula ng isang bagong pangarap sa Pilipinas. Sa loob ng 12 oras na biyahe, mahigpit naming hinawakan ang kamay ng isa't isa. Pagkatapos ng 12 oras na biyahe, dumating kami sa Ninoy Aquino International Airport. "Mga pasahero, malapit na po tayong lumapag sa Ninoy Aquino International Airport," anunsyo ng kapitan. Pagbaba ko pa lang ng eroplano, namangha ako. Sobrang linis at moderno ng airport. Kumikinang ang sahig at mataas at maaliwalas ang kisame. Hindi maikukumpara sa JFK Airport ng New York. Wow, hindi ko napigilang masabi. Nagpunta kami sa immigration. Kinakabahan ako. Pinagpapawisan ang aking kamay. Paano kung magkaproblema? Paano kung may mali sa mga dokumento ko? Ngunit ngumiti lang ang opisyal at sinuri ang aking mga papeles. "Welcome to the Philippines. Enjoy your stay." Mainit ang kanyang ngiti. Hindi ako makapaniwala. Sa New York, palagi akong kailangang mag-ingat. Pero dito, taas noo akong nakapasok. Nang matanggap ko ang aking mga dokumento, nakahinga ako ng maluwag. Parang nawala ang mabigat na pasanin sa aking dibdib. "Leo, nakapasok talaga ako." "Legal," excited kong sabi. Kinuha namin ang aming mga bagahe at lumabas. Mga 10:00 na ng gabi, pero maliwanag pa rin at buhay na buhay ang airport. Maraming taong naglalakad. Sa bawat information desk,
may mga staff na nakangiti. Ito na ang Pilipinas. Tanong ko, habang tinitingnan ang paligid. Lahat ay bago sa akin. Oo, ito ang Naya. Isa sa mga pinakamahusay na airport sa mundo. Maraming beses na itong nanalo ng awards. May pagmamalaking sabi ni Leo. Sumakay kami ng airport bus papuntang Maynila. Madali lang bumili ng tiket. May English option ang machine at marunong ding mag-Ingles ang staff. Sa loob ng bus, pinagmasdan ko ang mga tao. Lahat ay tahimik na nakatingin sa kanilang mga smartphone o nagbabasa. Ibang-iba sa maingay na subway ng New York. Walang malakas na nakikipag-usap sa telepono, walang malakas na nagpapatugtog ng musika. Maayos. Wow! Ang tahimik, bulong ko. Dumating kami sa isang terminal sa Maynila. Malaki at malinis ang istasyon. Walang kahit isang basura sa sahig. Ang mga sign ay nasa English, Chinese, at Japanese din, kaya hindi mahirap. Leo, parang napakabait ng Pilipinas sa mga dayuhan. Lahat ng sign may English. Oo. Welcome ang mga turista sa Pilipinas, lalo na sa Maynila dahil international city ito. Sinisikap din ng gobyerno na gawin itong friendly sa mga dayuhan. Sumakay kami ng taxi papunta sa bahay ni Leo. Mabait din ang taxi driver. Saan po kayo galing, ma'am? Slovakia. Ah, Eastern Europe. Unang beses niyo po sa Pilipinas? Welcome po. Habang nagmamaneho, ipinakilala ng driver ang mga sikat na lugar sa Maynila. Ayan po ang Luneta Park. At doon naman po ang Manila Bay. Sa labas ng bintana ng sasakyan, nakita ko ang ganda ng Maynila sa gabi. Ang mga kumikinang na neon sign, ang malinis at maayos na mga kalsada, ang mga kalyeng puno ng tao kahit gabi na. Lahat ay kamangha-mangha, parang mas maningning pa kaysa sa New York. Leo, ang ganda dito. Tingnan mo, yung mga tao. Itinuro ko ang mga babaeng nagjo-jogging sa may baywalk. Alas 11 na ng gabi pero mag-isa silang nag-e-ehersisyo. Hindi ba sila natatakot? Gabi na, mag-isa pa sila? Nagtataka kong tanong. Ngumiti si Leo at sinabi, ligtas sa Pilipinas. Okay lang na mag-isang maglakad ang mga babae sa gabi. Mababa ang crime rate. Marami ring CCTV at madalas magpatrol ang mga pulis. Humanga ako. Isang bagay na hindi ko maiisip na mangyari sa New York. Dumating kami sa bahay ni Leo. Isang condo unit malapit sa Bonifacio Global City, BGC. Isang malinis at komportableng tahanan. Pagbukas pa lang ng pinto, naramdaman ko ang mainit na hangin. Ito ang bahay natin. Bahay mo na rin ngayon, Nina. Sabi ni Leo. Tiningnan ko ang loob. Maliit, pero maayos ang pagkakadekorasyon. Sala, maliit na kusina, silid tulugan, banyo lahat ay malinis at maayos. Leo, dito na ba talaga ako titira? Hindi pa rin ako makapaniwala. Noong gabing iyon, hindi ako makatulog ng maayos. Napakaraming nangyari. Nakahiga ako sa kama at nakatingin sa kisame. Mula sa bintana, nakikita ko ang mga ilaw ng syudad. Dito na ba talaga ako titira? Ligtas? Kinabukasan, naghanda si Leo ng almusal. May mabangong amoy mula sa kusina. Nakakain ka na ba ng pagkaing Pilipino? Tanong niya. Umiling ako. Hindi pa. Ito ang una. Sinubukan ko sanang kumain sa New York, pero wala akong pagkakataon. May kanin, sinangag, at adobo sa mesa. May itlog na sunny side up at tuyo rin. Dahan-dahan kong tinikman. Ang adobo ay malinamnam. At ang sinangag ay masarap at mainit. Ang sarap. Sobrang sarap, sabi ko nang may paghanga. Mukhang masaya si Leo sa reaksyon ko. Pagkatapos kumain, naglakad-lakad kami sa lugar. Nobyembre sa Maynila, medyo malamig pero mainit ang sikat ng araw. Malinis ang mga kalye at mababait ang mga tao. Pumasok kami sa isang cafe at binati kami ng barista ng may ngiti. Good morning po. Welcome. Pumasok din kami sa isang convenience store. Napakaraming iba't ibang produkto. Mga onigiri, bento box, instant noodles. Inumin, paglabas namin,
napansin kong naiwan ko ang aking wallet sa counter. Dali-dali akong bumalik at naroon pa rin ang wallet ko. Ngumiti ang cashier at iniabot ito sa akin. Naiwan niyo po, kaya tinago ko. Pakitingnan po kung kumpleto. Nagulat ako. Ang pera sa loob ng wallet ko ay buo. Walang kumuha? Nagtataka kong tanong. Parang natural lang na sumagot ang cashier. Siyempre po, bawal kunin ang hindi sayo. Halos hindi po nangyayari yan dito. Ito pala ang Pilipinas. Napagtanto ko, isang bansang tapat, mga taong mapagkakatiwalaan. Ilang araw kaming namasyal sa iba't ibang lugar sa Maynila. Makati, BGC, Intramuros, saan man kami magpunta, buhay na buhay ang lugar. Abala ang mga tao, pero hindi sila masungit. Sa halip, sinusubukan nilang tulungan ako bilang isang dayuhan. Minsan, nagtanong ako ng direksyon sa isang aisle sa LRT at sinamahan niya pa ako hanggang sa mismong lugar. Okay lang ba? Papunta rin ako sa direksyon na yan. Sumunod ka na lang sa akin. Ngunit nalaman ko kalaunan na sa kabilang direksyon pala siya papunta. Hinatid niya ako at bumalik pa siya. Leo, bakit ang babait ng mga Pilipino? Kahit nadayuhan ako, naantig kong tanong. Ipinaliwanag ni Leo. Malakas ang kultura ng komunidad sa Pilipinas. Normal sa amin ang magtulungan. Lalo na ang mga matatanda, tinuturing nilang parang sariling anak ang mga mas bata. Isang gabi, mag-isa akong pumunta sa convenience store. Isang bagay na hinding-hindi ko gagawin. Sa New York, mag-isang lumabas ng 12:00 ng gabi. Ngunit ligtas sa Pilipinas. May mga tao sa kalye, may CCTV, at maliwanag. Pagkatapos bumili, napansin kong naiwan ko ang aking cellphone sa counter. Nagmadali akong bumalik at naroon pa rin ang cellphone ko. Ngumiti ang cashier at iniabot ito. Naiwan niyo po, kaya tinago ko. Noong gabing iyon, sinabi ko kay Leo, habang nakaupo sa sofa sa sala at nakatingin sa labas. Leo, pwede na ba akong mamuhay ng panatag na parang isang tunay na Pilipino? Hindi ko na ba kailangang magtago? Niyakap ako ni Leo ng mahigpit at sinabi, Nina, isa ka ng tunay na Pilipino dahil asawa kita. Lumipas ang 1 taon sa Pilipinas. Ang bilis. Nagbukas kami ni Leo ng isang maliit na wedding studio malapit sa BGC. Maliit na espasyo, pero para sa amin, ito ang simula ng aming pangarap. Ang galing ni Leo sa photography at ang aking karanasan sa pagmomodelo ay nagbigay ng magandang resulta. Noong una, nag-alala ako. May pupunta kaya? Hahanapin kaya ng mga Pilipino ang isang studio na pag-aari ng isang dayuhan? Ngunit mali ang aking mga alalahanin. Kumalat ang balita at nagsimulang dumami ang aming mga kliyente. Iba talaga kapag si Sir Leo ang kumuha. Ramdam ang tunay na pag-ibig sa mga litrato. Ibang-iba sa mga litratong kinunan sa ibang lugar. Gaya ng dati, hindi ang panlabas na anyo ang kinukunan ni Leo, kundi ang tunay na damdamin ng mag-asawa. Hindi niya pinipilit ang mga pose at kinukuha ang mga natural na sandali. Tinuturuan ko naman ang mga bride sa kanilang mga pose. Nakatulong ang aking karanasan bilang modelo sa New York. Tumayo po kayo ng ganito. Natural lang. Tumingin po kayo kay groom. Nang may pagmamahal sa inyong mga mata, natutuwa ang mga bride sa kanilang mga litrato. Dahil sa magandang feedback, umabot na sa 1 taon ang aming mga booking. Araw-araw may tumatawag para magtanong, at tuwing weekend, 3 kliyente ang aming kinukunan. Araw-araw kaming abala, pero masaya. Ibang-iba sa buhay ko sa New York, kung saan palagi akong nagtatago. Dito, nakakapagtrabaho ako ng may dignidad. Si Leo ay isang napakabuting asawa. Kahit abala sa trabaho, tumutulong siya sa mga gawaing bahay at palaging nirerespeto ang aking opinyon. Nina, anong gusto mong kainin ngayon? Lulutuin ko. Araw-araw siyang nagtatanong at sabay kaming nagluluto. Tinuruan din niya akong magluto ng pagkaing Pilipino. Nagsimula akong mag-aral ng Tagalog. Noong una, sobrang hirap. Iba ang grammar. Mahirap ang pronunciation. Pero araw-araw akong tinuturuan ni Leo. Ngayon, pag-aralan natin ang mga ito. Magandang umaga. Salamat po.
Mahal kita. Unti-unti akong natuto. Nagkaroon din ako ng mga kaibigang Pilipino. Ang may-ari ng cafe malapit sa aming studio, ang kapitbahay naming Ale, ang designer sa kabilang unit lahat sila ay mabait sa akin. Nina, nakapagluto ka na ba ng sinigang? Ituturo ko sa iyo ang recipe. Inanyayahan ako ng kapitbahay namin sa kanilang bahay para turuan akong magluto. Dumating ang unang Pasko ko. Dinala ako ni Leo sa kanyang mga magulang. Nakatira sila sa Laguna. Kinakabahan ako. Magugustuhan kaya nila ang isang dayuhang manugang? Paano kung madismaya sila? Ngunit mali ang aking mga alalahanin. Nanay, tatay, magandang gabi po. Bati ko sa medyo hirap na Tagalog. Ilang buwan kong pinraktis ang pagbating iyon. Niyakap ako ng kanyang ina ng mahigpit. Aba, ang aming manugang, magaling magtagalog. Ang ganda pa. Ang swerte ng aming Leo. Pinagsaut ako ng kanyang ina ng isang Filipiniana dress. Isang kulay rosas na blusa at asul na palda. Hindi komportable ang unang pagsusuot ko, pero maganda ito sa salamin. Nina, anak, ang ganda mo sa suot mo. Mukha ka ng tunay na Pilipina, puri ng kanyang ama. Natuto rin akong gumawa ng bibingka. Isa-isa akong tinuruan ng kanyang ina. Ganito, bilugin mo ang galapong, tapos lagyan mo ng palaman, isara mo ng mahigpit at hugisin. Medyo hirap ako, pero masaya. Namangha ako sa bibingka na gawa ng sarili kong kamay. Ang galing ng kamay ng manugang namin. Unang beses pa lang, ang galing na, puri ng kanyang ina. Naantig ako sa kabaitan niya. Ramdam ko ang pagtrato niya sa akin na parang tunay na anak. Ang pagtanggap sa isang manugang mula sa ibang bansa. Sa gabi, nagtipon ang buong pamilya para sa Noche Buena. Nakilala ko ang mga kapatid ni Leo. Ang kanyang kuya at asawa, ang kanyang ate, at asawa lahat sila ay malugod akong tinanggap. Kumusta ang buhay sa Pilipinas? May kailangan ka ba? Sabihin mo lang sa amin, sobrang saya po. Ang Pilipinas po ang pangarap kong lugar. Ligtas at mababait ang mga tao, taos-puso kong sabi. Natuwa ang pamilya. Napakaswerte ko na nakatagpo ako ng ganito kabait na pamilya. Tumawag ako sa aking mga magulang sa Slovakia gamit ang video call habang suot ang Filipiniana dress. Ma, pa, okay lang po ako dito. Nakasuot pa po ako ng tradisyonal na damit. Ipinakita ko ang aking itsura. Namangha ang aking mga magulang. Nina, mukha kang napakasaya. Ang liwanag ng mukha mo. Ang manugang nating Pilipino ang nagligtas sa buhay ng ating anak. Isang taong dapat pasalamatan, naiiyak na sabi ng aking ama, dahil po kay Leo. Kung hindi po dahil sa kanya, na-deport na po ako, baka habang buhay akong nagtatago bilang undocumented sa Amerika. Sabi ko habang nakatingin kay Leo na nasa tabi ko. Bumati rin si Leo. Nanay, tatay, aalagaan ko po si Nina. Pasasayahin ko po siya. Nangako ang aking mga magulang na bibisita sila sa Pilipinas. Gusto naming makita ang bansa ng aming manugang. Sabi mo'y napakaganda. Kailangan naming makita. Natuwa ako. Kung makikita ng aking mga magulang ang Pilipinas, mas mapapanatag sila. Noong Pasko, pumunta kami sa Ayala Triangle. Ang mga kalye ay puno ng mga dekorasyong pamasko at maraming tao. May malaking Christmas tree at maririnig ang mga awiting pamasko. Leo, parang mas maganda pa dito kaysa sa New York, sabi ko. Oo, espesyal ang Pasko sa Pilipinas. Araw ito ng mga magkasintahan, may pagmamalaking sabi ni Leo. Magkahawak kamay kaming naglakad. Masaya ako. Sa New York, kahit Pasko, nagtatago ako. Pero dito, malaya akong nakakalakad sa kalye. Habang naglalakad, may nakita kaming isang dayuhang turista. May hawak siyang kamera at tila naliligaw. Excuse me, can you take a picture of me? Pakiusap niya. Pumayag ako. First time in the Philippines? Tanong ko. Yes. It's a wonderful country. Safe, clean, and the people are so friendly, sabi niya nang may paghanga. Ngumiti ako at sinabi, That's right. The Philippines is a really great country. I live here too.
Habang sinasabi ko iyon, napagtanto ko, mahal ko na pala talaga ang Pilipinas. Hindi lang ako pumunta dito dahil kailangan ko ng matitirhan, kundi dahil taos-puso ko nang minahal ang bansang ito. Ang kaligtasan, ang kabaitan ng mga tao, ang ganda ng kultura, lahat ay nagustuhan ko. Pauwi, habang naglalakad sa tabi ng ilog, sinabi ko kay Leo, Leo, napakaswerte ko na napunta ako sa Pilipinas. At swerte ako na nakilala kita dito. Parang lahat ng hirap ko sa Amerika ay para sa sandaling ito. Hinigpitan ni Leo ang hawak sa aking kamay. Masaya rin akong nakilala kita, Nina. Maging masaya tayo palagi. Magkaroon tayo ng anak. Bumuo ng pamilya. Niyakap namin ang isa't isa. Kumikinang ang mga ilaw mula sa mga tulay. Ang bangungot sa New York ay ganap ng nakaraan. Minsan, napapanaginipan ko pa ring hinahabol ako ng imigrasyon. Pero paggising ko, nasa tabi ko si Leo at napapanatag ako. Ligtas na ako. Sa kasalukuyan, plano naming palakihin ang aming studio, lumipat sa mas malaking espasyo para makapagbigay ng magagandang alaala sa mas maraming mag-asawa. Dito sa Pilipinas, inaabot ko ang aking mga pangarap. Minsan, naaalala ko ang mga araw sa New York. Ang buhay ko bilang isang undocumented na laging nagtatago. Ang bawat umaga na ipinapangako kong malalampasan ko ang araw ng ligtas. Ngunit dahil sa mga panahong iyon, mas pinapahalagahan ko ang kaligayahan ngayon. Isa na akong pusong Pinoy. Ipinanganak man sa Slovakia, natagpuan ko ang tunay na buhay sa Pilipinas. Ang masayang buhay na binuo namin ni Leo. Sinasabi ko rin sa mga mag-asawang nakikilala namin sa studio, walang hangganan ang pag-ibig. Ang katapatan ay laging nananaig. Ang Pilipinas ang aking pangalawang tahanan. O baka ito na talaga ang tunay kong tahanan. Ang bansang tumanggap sa akin. Ang bansang nagprotekta sa akin. Iniligtas ng Pilipinas ang aking pamilya. Binago ng Pilipinas ang aking buhay. Patuloy akong mamumuhay ng masaya dito, kasama si Leo. Balang araw, gusto ko ring magkaanak. Gusto kong ikuwento sa aking anak ang kuwento ni nanay. Kung paano iniligtas ng Pilipinas ang aming pamilya at kung gaano kababait ang mga Pilipino, parang panaginip ang sandaling ito. Ngunit totoong masaya akong namumuhay sa Pilipinas. Bawat umaga paggising ko, nagpapasalamat ako para sa mapayapang buhay na ito. Si Leo ay hawak na naman ang kanyang kamera at kumukuha ng litrato ng isang mag-asawa. Nasa tabi niya ako, tumutulong at nakangiti. Medyo lapit pa po kayo. Tumingin po kayo sa isa't isa. Ang aming mga boses ay umaalingaw-ngaw sa studio. Sa gabi, sabay kaming naghahanda ng hapunan, nagluluto ng sinigang, nagsasaing. Magaling na rin akong magluto ng pagkaing Pilipino ngayon. Nina, ang sarap ng sinigang mo. Parang mas masarap pa sa luto ng Pilipino. Puri ni Leo, at napapangiti ako. Sa gabi, umuupo kami sa sofa at nanonood ng teleserye. Habang nanonood ng mga palabas na Pilipino, natututo ako ng Tagalog at kultura. Habang hawak ang kamay ni Leo, pakiramdam ko ako na ang pinakamasayang tao sa mundo. Minsan, tinatanong ako ni Leo, hindi ka ba nagsisisi? Umiling ako. Hindi. Parang ito ang tadhana ko. Lahat ng paghihirap sa Amerika ay may kahulugan. Paraan iyon para makilala kita. Perpekto ang buhay ko sa Pilipinas. Ligtas, mapayapa, at masaya. Wala na ang ninang nagtatago bilang undocumented. Ngayon, isa akong mayabang na manugang na Pilipino, isang masayang asawa, isang matagumpay na negosyante. Leo at Pilipinas. Salamat sa pagligtas sa aking buhay. Salamat sa pagbibigay sa akin ng isang bagong simula. Hinding-hindi ko malilimutan ang utang na loob na ito. At balang araw, gusto ko ring maging isang taong nakakatulong sa iba. Tulad ng mga Pilipino, ngayon, masaya akong namumuhay sa Pilipinas. Bukas, sa susunod na araw, at habang buhay, dito ako titira dahil ito ang aking tahanan, dahil ang Pilipinas ang aking bansa. Kumusta ang kwento natin ngayon? Kung nagustuhan ninyo ang istorya, mag-subscribe,
mag-like at i-on ang notification para sa mas marami pang kuwento. Sumali sa aming membership at pindutin ang hype button para maibahagi ang mga nakaaantig na kwento sa mas maraming tao. Salamat sa panunood!